Isang taong nasa katanghalian ng gulang, may kapansanan ng isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kanyang hipag na relihiyosa. Ina ni Boy. Pamangkin ni Tio Simon, 72 taong gulang. Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos sa itaas ng tukador. Nakadikta sa dingding ang isang malaking larawan ng berheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita ni si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakalabas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae, saglit na sisipatin ang ayos ng anak, saka ngingiti. O hayan, di nagmukha kang tao. Siya, diyan ka muna at ako naman ang magbibihis. Sabi ko, ayokong magsimba eh. Ayaw mong magsimba? At anong gagawin mo rito sa bahay? Ngayong umagang ito na pangiling araw. Maiwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ang artistang iyon, ang patawarin ako ng Diyos. Basta, maiiwan po ako. Makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka at anong kwento tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang ikinukwento ni Tio Simon sa akin. Husto na sabi eh! Matitigil sa pagsabot si Boy. Makakarinig sila ng mga yabag na hindi pantay, palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit natitigil ang yabag. Pagkuway, makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino yan? Ako, hipag, naulinigan kong Padabog na tutunguhin ng babae ang pinto at bubuksan iyon. Mahahantad ang kaanyuhan ni Tio Simon. Nakangiti ito. maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may itinututol si Boy. Ayokong magsimba, Tio Simon. Maiiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Ayan ang itututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi na nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tio Simon. Ngingiti at paika-ikang papasok sa loob. Hahawakan sa balikat si Boy. Kailangan ka na namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako ay maghihintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tio Simon, ngunit hindi makaktibo. Ang ina ay napamangha rin. Tatalikod na si Tio Simon at lalabas, may iwang natitigilan ang dalawa. Kuway babaling ang ina kay Boy. Nakapagtaka, ano kayang nakain ng amain mong iyon at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tio, sasama rin ako. Hayun, kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain? At kung hindi ka rin sasama, pero mabuti na rin iyon. Mabuting sapagkat hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon ng iyong ama na isa ring Mapapayuko ang babae, papahirin ang luhang sumugaw sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. namatay siyang hindi man lamang nakapagpapahisus kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid, sila ang iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy.
Pagkuway, nakarinig sila ng hindi pantay na yabag. At ibang sandali pa ay sumigaw na ang mukha ni Tio Simon sa pinto. Biglang papahirin ng babae ang kanyang mukha, papasayahin ito at saka tutunguhin ang pinto. Siya nga pala, magbibihis din ako. Nakalimutan ko kasi dyan muna kayo ni Boy Kuya. Lalabas ang babae at si Tio Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang supang naroroon pabuntong hiningang uupo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Iba na ang tumatandang talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan at Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iya'y parusa ng Diyos? sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi. Hindi totoo. Boy, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon? May mga bagay, boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tio Simon? Oo, boy, sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay, kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. Titigil si Tio Simon sa pagsasalita sa waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingaungaw ng tinugtog na kampana. Magtatagal ng ilang sandali, pagkuway titigil ang pagtugtog ng batingaw, magbubuntong hininga si Tio Simon. Titingnan ang kanyang may kapansanang paa, tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, boy, natutunan ko ang... Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, boy, natutunan ko ang tumalikod, hindi lamang sa simbahan kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human... Unsa na pagbasa na? Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, boy, natutunan ko ang tumalikod, hindi lamang sa simbahan kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bondage ni Magham at ako'y nanalig sa pilosopiyang pinanaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit, hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Anong nangyari, Tio Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tio Simon? Uunat sa pagkakaupo si Tio Simon at dudukot sa kanyang lukbutan. Paglalabas ng isang bagay na makikilala sa isang sirang manikang maliit. Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng tirak. Patawid siya noon at sa kanyang pagtagpo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siya yung pagdaan ng isang truck at siya ay nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tangang mahigpit ng namatay na bata. Nawaring ayaw bitawan kahit sa kamatayan. Ano pa ang nangyari, Tio Simon? Kinuha ko nga ang manika, boy, at noon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika,
ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata. Sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto, ngiting tila ba nanalig na siya ay walang kamatayan. Magbubuntong hininga si Tio Simon, samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas, mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog pagkuway titigil. Muling magbubuntong hininga si Tio Simon. Mula noon, ako'y nag-isip na, Boy, hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi iniwalay sa aking katawan. Bilang tagapaala lang, lagi sa akin ang matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig ng sa anong bagay. Lalong mabuti kung pananalig kay bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna ng mga kasawian, upang makapitan siya kung siya'y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Mahabang katahimikan ang paghahari, pagkuway marinig ang matuling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na, baka wala na tayong datnang mesa. Hinahanap ko pa kasi ang aking dasalan kaya ako natagalan. Tayo na, Boy, kuya. Tayo na, Mama. Kanina pa nga po, tugtog ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tio Simon. Baka tayo mahuli. Tayo na! Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto. Lalong maging madalas ang pagtugtog ng kampana, lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing.